Muling naging usap-usapan sa social media ang isang larawan ni Senator Panfilo Ping Lacson habang pinamumunuan ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kalakip nito ang tanong, inutil nga ba ang Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Lacson na may dalawang pinagpipilian? Inutil talaga, tuta, at hindi. So, warang survey. Ipinapakita ng naturang post ang lalong lumalakas na pagkadismaya at pagkakahati-hati ng opinyon ng publiko hinggil sa bisa ng mga investigasyon ng Senado, lalo na sa mga isyu ng katiwalian at kontrobersyal na proyekto tulad ng flood control. Para sa ilan, tila kulang umano sa konkretong resulta ang mga pagdinig. Para naman sa iba, mahalaga pa rin ang papel ng Blue Ribbon Committee bilang bantay laban sa korupsyon. Sa gitna ng mga batikos at suporta, nananatiling mahalagang tanong kung epektibo pa bang mekanismo ng pananagutan ang Senado kung kailangan na itong baguhin at palakasin upang mas matugunan ang inaasahan ng mamamayan. So ito, tignan natin yung bumoto. Matindi ang bangayan ngayon. Lacson Soto versus Marcoleta and Senator Amy. Kasi may nagsubmit ng minority report itong Senator Marcoleta and Amy na pinapakasuhan na nila si Romualdez sa flood control scam. Sabi naman ni Soto at Lacson, walang silbi yung minority report niyon, basurahan yun. Ganon, bangayan na. So sino ang mas pinagtitiwalaan ng taong bayan? Lacson Soto or Marcoleta Amy? Tingnan natin itang boto. Ang love emoji, inutil talaga, tuta si Lacson at Soto. Pag heart emoji, hindi inutil. Epektibo pa rin. No? Ang bumoto, ito na 86,000 nag-react, bumoto. 82,000 ang tumatawa, 843 lang ang heart. Ibig sabihin, halos 99%, sabi na lang 98% ang nagsasabi na inutil ang Blue Ribbon Committee. The rest, yun lang ang nagtitiwala sa ano. So, kung ibase mo sa survey na ito, maligaya o panalo, tumatawa si Senator Amy at Senator Marcoleta, samantalang si Senator Lacson at Soto isinusuka na ng mga netizens base sa survey ito. Magbasa tayo sa mga comments, ang daming comments. Bombay Dael, napaka-inutil talaga. Napa? Yuwilin Papasin, Kaban Protection, inutil. Ed Salal Casbe, sobrang inutil, walang kwenta. Yeah? Napa? Robert Alagon, Marcoleta asking the witness why. Pinky answered on behalf of the two witnesses. Yan ang pinakamalaking pagkukulang ni Senator Lacson. Dahil bakit siya ang sumagot? Lumalabas na yung mga testigo niya hindi alam. Mahina Kaya ako tumawa na lang ako ng gusto, napakudkud na lang ako ng ulo. Marunong din si Senator Marcoleta, hindi pinabayaan na lang niya. Hindi na siya nag-comment, tahimik na lang. Pinabayaan niya ang taong bayan na mag-conclude
Bakit ganon? Na si Lacson ang sumasagot sa tanong. Ibig sabihin, yung witness ni Lacson, mahina. Kaya may comparison din ngayon. Sino ang mas credible na witness? Si Orly Gutesa, na dinala ni Marcoleta, o yung dalawang babae na may alias, nakatakip ang muka, ayaw magpakilala. Talon-talo si Lacson dahil hindi makasagot yung mga testigo niya, siya ang sumasagot, tapos may takip pa. Si Gutesa noon, wala, talagang humarap ng buong tapang. Yun ang tunay. Ano pa? Joven Salvador, hindi inutil. Kasi sobrang galing ni Lacson. Siya na ang sumasagot sa mga tanong ng ibang senador. At pala, desisyon din niya siya kung sino ang imbitahan nila. Ayun, hindi imbitahan. Hindi halata, kundi halatang halata. And then, si Romualdez, sabi niya, hindi daw siya pwedeng pilitin dahil interparliamentary courtesy. Bahala daw si Romualdez kung mag-attend o hindi. Hindi katulad si Senator Marcoleta nung siya pa'y chairman. Direct, inimbita niya yung mga kongresista na gusto niyang imbitahin. Nag-attend naman. For example, si Congressman Toby Chanco, 2 beses inimbita. Nag-attend. Itong si Lacson, ayaw mag-imbita dahil interparliamentary courtesy. Ang gigisahin lang daw niya ang parang bata-bata ni Romualdez, si Atty. Paras, paano niya nabili yung napakamahal na bahay sa Forbes Park na pinapaniwalaan kay Romualdez. Kaya lang, as of now, napakahina pa rin ang mga ebidensya na magdidiin kay Romualdez. Totohanan ba na gusto nilang idiin o drama-drama lang? Bayag ng DILG Secretary, I know what to do for the country. Alam ko ang problema ng Pilipinas, alam ko kung paano ito solusyonan. Wow naman. Bakit niya sinabi niyan? Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya has acknowledged that a bid for the presidency is a possibility, saying he is considering the idea but has yet to make any concrete political moves. In an interview on Historicon on One News, Rimulya said he has not discussed the matter with any political party and remains undecided, stressing that his focus is still on weighing the option carefully. Sabi niya, I've been debating it. It's possible. Halata naman po, Secretary. Alam na namin, kakandidato ka. I know what to do for the country. Yan ang very confident eh. Alam ko kung paano patakbuhin ang Pilipinas. I know what levers there are to make the country better. Alam ko paano. My experience at the DILG has really honed my skill for running this, Rimulya said. Wow! Nakakatuwa po ang kanyang statement. The other day, sabi niya, wala nang korupsyon, wala nang sindikato sa PNP. Wow naman! Sana totoo. Paano yung bali-balita? Hindi naman to. Kinonfirm pala ni General Torre na gustong papirmahan sa kanya yung 8 billion worth of PNP firearms. Gustong pabili. Hindi niya pinirmahan. Kaya yung speculation, ang totoong dahilan kung bakit na-relieve si General Torre as PNP chief dahil hindi siya sumunod sa kagustuhan
nabibili ng PNDILG supervision yan eh. Overpriced, sabi ni General Torre, at saka hindi kailangan. Oh. Kaya doon maraming bumilib kay General Torre. May prinsipi siya sa ginawa niya ngayon na hindi siya sumunod sa pagbili ng ilang yung 80,000 firearms ba yun? Sobrang mahal. Tapos sabihin, wala nang korupsyon sa PNP. Tapos pinagmamalaki niya, sa Bureau of Fire Protection, lilinisin ko rin yan. Kaya, I don't know, nagsampa na ba ng kaso laban sa mga top officials ng Bureau of Fire Protection. So, maraming presscon ngayon ni DILG, o kung hindi man presscon, interview. Halos araw-araw may pahayag siya sa social, hindi lang sa social media, mainstream media, pinag-uusapan siya eh. Sabi pa nga niya eh, handa daw niyang sunduin si Saldico doon sa Portugal at dadalhin sa Pilipinas. Wow naman. Ano pa? Yung binabati ko siya, yung sinamahan niya mismo si ex-secretary, Senator Bong Revilla sa Sandigan Bayan. Na sinasabi ng iba, hindi naman trabaho ng DILG secretary yan. Yung sasamahan mo pa sa So, nagpapapansin. So, these are indication na gustong-gusto niya talagang makita siya ng taon bayan, nagtatrabaho nung mga rally sa Marcos Resign Rally, di ba? Nakaganon siya. Parang hindi matibay na pader. Kaya maraming bumabati ko sa kanya. So, sige, good luck po, Secretary Remulla. Alam niyo naman kaya paano, I can make this country better. Wow, naman. Ang tanong, ano yung winnability ni Secretary Remulla? Maalala ko yung pinaka-latest survey ng WR numero. Kung hindi ako nagkakamali, 0.7% ang rating niya. Halos parehas sila ni former Speaker Martin Romualdez. Naka 1.7 na ata si Romualdez itong last. May mga nababasa rin akong post na itutuloy din daw ni dating Speaker Romualdez ang pagkandidatong Pangulo. Kahit kaliwat kanan na ang kanyang mga negative na. So, sino ba talaga ang magiging kandidato ng administrasyon? So, dalawa lang yan. Pinagpipilian lang, Romualdez or John Vic Remulla. But kung walang magbabago, parehas lang takbo ng Remulla, tingin ko. Kasi, sa ngayon, parang tinututuhanan na nila na idiin si Speaker Romualdez. Kaya yung Blue Ribbon Committee hearing nahinto na eh. Magre-render na sana sila ng final report. Biglang bumalik ang Blue Ribbon Committee hearing at ang sinesentro na ng hearing nila, ito na si Romualdez. Nako, ito na ba ang palatandaan na once and for all, idiin na nila si Romualdez para ang ilang itos up, ito na si John Vic Remulla. Yan lang mga nakikita ko. Kaya lang, kahit Romualdez, Remulla, sino pa yan? Tulfo. So, baka lalabas, maging independent candidate si Romualdez eh. Ang standard bearer ng administration will be Remulla. So, dalawa na. Si Senator Tulfo, magiging independent candidate din yan, plus si Reza Hontiveros or BP Leni sa kakamping, panglima si BP Sara. Nako, the more candidates, the better. Mas madaling manalo si BP Sara. Kaya, mga kadides, konting tiis na lang. Another Duterte
by God's grace makakabalik sa Malacanang.